Mga panalangin na hindi pa nasasagot. Again mga kapatid, hindi pa po tapos ang ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Praise the Lord. Ang topic po natin sa gabing ito is social media and evangelism. Social media and evangelism. Magtatanong po ako, sino po dito ang may Facebook account? Magtaas po ng kamay. Instagram. Wala. Twitter, na may isang follower. Praise the Lord. Lahat po tayo meron pong mga, ang pagsabi pong social media, yan po ay Facebook, yan po ay Instagram, Twitter, ano pa ba, YouTube, music, lahat po na ating nakikita sa screen is, yan po ay social media. So ang topic po natin ngayong gabi is social media and evangelism. Ano po ang social media and evangelism? Well, in short, it is evangelism that happens while you are on social media. Ito po ay pagbabahagi ng mabuting balita ng Ebanghelyo kapag po tayo ay nasa social media. At ito po ay powerful tools for sharing the gospel of Christ at upang makapag-engage sa maraming tao at sa mga social media friends po natin. Alam ko po lahat po tayo na pag-uwi po natin sa bahay o kaya pag wala po tayong ginagawa, nag-scroll po tayo ng Facebook. At yan madalas ay gusto lang nating ma-entertain sa lahat po ng ating pinapanood o binabasa sa Facebook. At minsan po nakaka-bless at minsan po nakaka-stress yung ating mga nakikita sa social media. Pero sa gabing ito mga kapatid, hindi po malaman po natin na ang social media ay ginagamit din ng Diyos para sa kanyang gawain. Ginagamit din ng Diyos ang social media para maparangalan ang kanyang dakilang pangalan. Amen po. So why is social media and evangelism important? Ang sabi po dito, if Facebook were a country, it would be the third largest country in the world. There are more than 500 million users on Facebook at kasama ka doon. YouTube is the second largest search engine in the world. More than 1 billion unique users visit YouTube each month. The mission of Christ is to evangelize the world. Yan po ang plano ng Diyos. Yan po ang mission ng ating Panginoon na buong mundo makakilala, makarinig ng mabuting balita. Pero paano natin magagawa yan? Kailangan po ba natin kumuha ng passport para magmisyon sa iba't ibang bansa? Well, pwede po. Pero ang isa pong epektibong paraan para makaabot sa maraming tao is through social media. Yan ang isang malaking mission field nowadays na pwede po tayong mag-engage. Blessing sa atin ang social media, malaking tulong yan, lalo na po para sa ating mga komunikasyon sa mga mahal po natin sa buhay na malalayo at minsan yung malalapit. Sino po dito yung may kasama mo lang sa bahay, chinachat mo? Blessing sa atin ang social media sapagkat ang dami natin natututunang tutorial dyan on how to make Shanghai with 50 pesos budget. Blessing sa atin ang social media, lalo na sa mga content creator na kumikita through internet. Pero sa gabing ito, wag lamang natin gawin itong pagpapala sa ating mga buhay, kundi para maging pagpapala tayo sa iba. Ang panawagan po ng Diyos sa ating mga kapatid ay hindi lang para ma-bless, kundi para maging blessing. You're not just blessed to be called blessed. Praise God kung tinatawag kang mapalad sa estado ng buhay mo, but you are not blessed just to be called blessed. You are blessed to be a blessing. Maging malinaw po sa atin na pinagpapala tayo ng Panginoon para maging pagpapala sa ating kapwa. So meron po tayong pagpapala ngayong gabi. Yan po ang social media at ang pinakamatinding blessing na magagawa natin sa iba through social media is to evangelize, to share Christ on social media. Ang sabi po sa 2 Corinthians 2:20, we are therefore Christ's ambassadors, as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Ano ba ang meaning ng ambassador? Sa Tagalog, kinatawan. Ibig sabihin po, ikaw ang taga-presenta kung ano man yung dapat mong ipresenta, tao man yan o bansa. So bilang kinatawan ng Panginoon, ating irepresenta ang Panginoon ng maayos, hindi lang po sa ating face-to-face na pakikipag-ugnayan, kundi maging din sa ating mga social media. So ano po ang ating gagawin sa gabi ito? Talong bagay po. Number 1, before you post, think.
bago po tayo mag-post ng kung ano-ano sa social media, mga kapatid, pag-isipan muna po natin. Lahat po ng bagay ay dapat pong pinag-iisipan bago po natin gawin. Lalo na ang ating mga pinupost sa internet. Dahil lahat ng ating ginagawa bilang mga Kristiyano, hindi lang po tayo ang tinitignan dyan, kundi pati ang ating Diyos na ating sinasamba. Let us reflect Christ in things we post on social media. Because what you post matters. Yan po ay talagang mahalaga. Kung ano pong pinopost po natin dyan, makikita po kung sino po ang Diyos na ating sinasamba. Ang ating layunin sa social media ay iparinig si Kristo, hindi para magparinig. Lemon shop, Starbucks. Yan mamamaya dutang. Please. Ang dami po minsan, nakakahiya po sa Panginoon na may mga tao pong, especially po tayo mga Kristiyano, may mga tao po talaga na pinopost yung pagpaparinig. Uy, magbayad ka ng utang mo, makarma ka sana. So pinopost pa po yan sa social media. Mga kapatid, huwag po natin gawin yan. Don't start arguments. Yan po ang una. Don't start arguments. Avoid quarreling. Wala pong Kristiyanong palaaway. Kaya din yata. Wala pong Kristiyanong palaaway. Amen. It's not godly behavior or runs. Are they God glorifying? Yan po ba'y nagbibigay ng kapurihan sa ating Panginoon? Ano man po ang ating ginagawa, do it all for the glory of God. Kahit po sa ating mga social media life. Yung post natin hindi para ma-stir up ang galit ng iba. So let us ask ourselves, what is motivating your post? Sa maraming pagkakataon, it might be sinful. So check natin ano po ang ating motibo. Pag-isipan muna natin bago po natin i-post ang isang bagay. Pangalawa po, don't be disrespectful. Always with grace, always with dignity and honor. Remember, mga kapatid, we are representing Christianity. CEMI. Lahat po ng CMI magsabing Amen. Amen. Lahat po ng CMI ang mababait. Amen. My God's grace. We are representing Christianity. We are representing CMI. We are representing the Lord Jesus Christ. Isa po sa katotohanan sa salitang you shall not take the name of the Lord your God in vain. Is hindi lang yung pagsabi po ng OMG, oh my God, Sus Mariosep, rin pong Kapampangan, mahilig po kayo mga Diyos ko, alam mo pong kakwenta-kwenta, Diyos ko, dinadamay po natin ang ating Panginoon, wag po natin gagawin yan. Pero sa iba pong explanation ng ginamit po na Hebrew word, sa salitang take po dito, translated sa English na salita, ay lift up, bear, and carry. Okay po. So sa Taglish po, kinikerry po natin ang pangalan ng ating Panginoon. Tayo pong mga Kristiyano, dala-dala po natin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At may pananagutan po tayo na huwag dalhin sa mga walang kabuluhang bagay ang pangalan ng ating Diyos. Amen po ba? Amen. Akala po natin yung pagsabi lang ng OMG, yan po ang paggamit, yan po ang pag-misuse ng pangalan ng ating Panginoon. No! Kung papaano po tayo mamuhay sa mundong ito, kung papaano po natin ginagamit lahat ng bagay, even social media, mga kapatid, dala-dala po natin ang pangalan ng Panginoon, and you shall not take the name of the Lord your God in vain. Ingatan po natin ang paggamit ng social media, dahil hindi lang ang pangalan mo nakikita ng mga tao sa mga pinopost mo, maging din ang pangalan ng ating Panginoong Jesus sa ating mga buhay. Think before you post. Kung hindi yan God glorifying, huwag mo na pong i-post. Huwag mo nang i-post yan kung hindi yan nagbibigay kalwalatian sa ating Panginoon. Kung maniningil ka ng utang, huwag mo nang i-post. Puntahan mo na lang. Amen. Hindi magbabayad ang Facebook ng utang mo. Okay? Don't post green jokes. Huwag po tayo mag-post ng green jokes. Don't post seductive videos and photos. Don't post humble bragging selfies. Alam niyo po yung mga yon? Simple celebration ng aking birthday. Pero yung background, lechon. Yung lugar, Boracay. Tapos ang caption, simple lang. Don't post humble bragging selfies. Yung parang mayabang na nagpapakumbaba. O nagpapakumbaba na nagyayabang. Wala pong ganon.
Don't post content that mocks other people. Huwag po tayo mag-post ng mga laman na pinagtatawanan ng ibang tao. Minsan po, nasaktan na isang tao, pinagtatawanan pa natin sa ating mga post. Don't post fake news. Huwag po tayo mag-post ng fake news. Minsan po, ang bilis po natin mag-share, ang bilis po natin mag-post, pero hindi naman totoo. Minsan po, napaparanoid lang tayo na parang ito yung totoo, pero hindi naman. Pero mga kapatid, post the good news. Instead of fake news, post the good news. Amen. Church, you shall not take the name of the Lord your God in vain. 2 Timothy chapter 2, 23-25. Again, I say, don't get involved in foolish, ignorant arguments that only start fights. A servant of the Lord must not quarrel. Lahat po ng lingkod ng Panginoon magsabing amen. Amen. A servant of the Lord must not quarrel, but must be kind to everyone. Be able to teach and be patient with difficult people. Gently instruct those who oppose the truth. Perhaps God will change those people's heart, and they will learn the truth. Amen. Christians, mga Kristiyano po, tayo po lahat, be respectful always so that they may see your good deeds and glorify God. Tandaan po natin, ang aim po natin sa lahat ng ating ginagawa, mapurihan ang Diyos Ama sa ating mga buhay. Amen po. Don't seek attention. Huwag po tayo mag-seek ng attention sa Facebook. What is our goal? Kung bakit mo ipopost yan? The glory of God ba? Loving God ba? And loving others? Kung ang goal natin ay ma-encourage ang ating mga kaibigan, ma-edify ang church, then post po natin. Okay lang po yan. Ephesians 4:29, don't use foul or abusive language. Let everything you say be good and helpful so that your words will be an encouragement to those who hear them. Now, ito po ang ating tatandaan. Think before you post. Yung word po na think, nandyan po yan. So yung word po na think, number 1, is it true? Kung ipopost mo yan, kapatid, yan ho ba'y totoo? O damdamin mo lang? Gusto mo lang talagang i-post yan dahil yan ang damdamin mo. Yan ho ba'y totoo? Pangalawa, yan po ba'y makakatulong? Is it helpful? Kung totoo yan, yan po ba'y makakatulong? Pangatlo, is it inspiring? Yan ba ay nakaka-encourage? Pag pinost mo ba yan, may inspire ba kaya ang iba na mas lumapit sa ating Panginoon? Is it necessary? Yan po ba'y kailangang i-post? Yan po ba'y kailangang i-live? Yan po ba'y kailangang i-flex? Pag-isipan po natin kung kailangan ba yan. At panglima, sige po, nasa inyo po ang 4, pero yung panglima, is it kind? Yan ba ay may bunga ng espiritu ng kabaitan? Amen. Mag-e-election na naman po. Sana po yung mga pinopost po natin sa Facebook, kindness, maging mabait po tayo. Amen po ba? Bumoto po tayo, mga Kristiyano po tayo. Yes, iboto po natin ang tamang tao, iboto po natin ang ating mga pinapanalangin. Pero mga kapatid, huwag po tayo maki-join sa standard ng mundo pagdating po sa politics. Mga Kristiyano po tayo. Ipakita po natin ang bunga ng banal na espiritu sa ating mga buhay. Amen po ba? Let us reflect Christ. Again, hindi mo lang dinadala yung buhay mo dyan, yung pagkatao mo dyan. Dinadala mo ang pangalan ng ating Panginoon. Na kahit sa ating mga social media, makita ng iba na tayo po ay mga Kristiyano. Ang naniniwala po ako by this is nakakapag-evangelize po tayo. Again, ang focus po natin sa social media today or sa mga magdaraan na araw is makapag-evangelize po ang bawat isa. Amen. Pangalawang bagay po, be intentional about posting godly content. Sino pong naniniwala dito na intentional ang pagbabahagi ng Word of God? Amen. Hindi po yung aksidente, itakip kami kapag share ko. Hindi po yung aksidente, intentional po yan. Amen. Pag alis mo ng bahay, sino kaya ang mababagahingan ko ngayong araw? One time pupunta po ako ng Primewood, yung pong car wash dyan. So pag-alis ko pa lang, nandun na po yung mudyok ng Espiritu. Sana po sa mga nagdaan na araw, yung salita ng Diyos na sa ating mga puso. Evangelism. Huwag po natin iwawala. Talagang hingin natin sa Diyos na bagbagin niya po ang ating mga puso na kailangan may bahagi po natin sa ating kapwa. So pagdating ko po doon sa Primewood, umupo po ako, meron po umupong tao. Ito na. Sharean ko na. So meron siyang kape. Hindi ko po hiningi yung kape niya. So tinanong ko magkano po yan. So meron po siyang bilihan doon So sinabi yung presyo,
Hanggang sa nakapag-usap na po kami. Yan. Sa madaling salita po, binahagi ko po sa kanyang salita ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, pero na-reject po ako. Iniwan niya po ako. Hindi ko alam, hindi naman ako nagpapalibre ng kape. Pero iniwan niya po ako. Pero mga kapatid, talaga pong ganon. May mga taong tatanggap, praise the Lord, at merong tao ding magre-reject sa atin. Pero ang trabaho po natin, ibahagi ang salita ng Diyos. Ang trabaho po ng Holy Spirit is i-born again ng tao, pero ang trabaho po natin ay ibahagi ang salita ng Diyos. Amen po. Be intentional about posting godly content. If we make time to post about vacations, politics, and sports, then we surely have time to share about our Savior. Amen po ba? Kung meron kang panahon mag-post ng mga iba't ibang bagay, sigurado po meron po tayong panahon mag-share about kay Jesus Christ. Mga kapatid, it's not about us. Hindi po patungkol sa atin ang buhay. It is not about kung saan ka nagbakasyon. It is not about kung sino ang iboboto mo. It's not about kung ano ang mga hobbies mo. Mga kapatid, it's all about Christ and Christ alone. Na maging din sa ating buhay, social media, Panginoon din si Jesus. Amen po ba? Hindi lang po natin Panginoon si Jesus sa bulwagang ito, sa ating paglabas, maging din sa ating social media, mga kapatid, Panginoon natin si Jesus. Siya po ang masusunod. Hindi kung gaano ka ka-talented, hindi kung gaano ka katalino, hindi kung gaano kadami ng mga achievements mo, kundi kung gaano kadakila ang ating Diyos sa ating mga buhay. Gumawa po tayo ng maraming content about Christ. Amen. Use social media to share your faith. Mag-post po tayo ng mga Bible verses. I-share po natin yung mga shares activities po natin. I-share po natin ang ating mga live testimonies sa Facebook. Kung sasabihin man ng iba, nagyayabang lang kayo, yes, ipinagyayabang po natin ang pangalan ng ating Panginoon. Ang sabi po sa unang Korinto 1:31, therefore, as the scriptures say, if you want to boast, boast only about the Lord. Kung gusto po natin mag-boast, magyabang, ipagyabang po natin ang ginawa ng Panginoong Yesus sa ating mga buhay. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. Hindi po according mag-post ng God is good. Hindi po according mag-post ng God loves you. Hindi po according mag-post ng Bible verses. Amen. Pagyabang po natin ang Panginoong Yesus sa ating mga buhay. Mga kapatid, you are what you post. Kung merong sinasabing you are what you eat, you are what you post. Ano ang laman ng Facebook mo ngayon? Sige po, kung titignan niyo yung Facebook niyo ngayon, yung timeline po ninyo, anong laman yan? Anong dumadaan sa Instagram mo? Anong nakapost dyan? Sino-sino ang sinishare po natin? Ano-ano ang ating sinishare dyan? Kung Christian ka, post about Christ. Hindi yung ano. Again, social media po ang ating topic. Kung Christian ka, post about Christ. Amen. Kung wala kang panahong mag-post about Jesus, about the Word, about the church, pero may panahon kang mag-post, mag-share ng kung ano-ano, again, hindi po ako judgmental, you are what you post. Tignan niyo po ang yung mga pinopost. Out of the abundance of the heart, your social media speaks. Makikita po natin yan sa nilalaman ng ating mga social media. Meron po kaming mga naging damdamin sa youth ministry, dito po sa church po natin, na kung saan ginagamit po namin ang social media para po i-reach out ang mga ibang tao, especially yung mga kabataang kagaya po namin. So every Wednesday, una po yung kontra. So every Wednesday po, iba't ibang kabataan po ang nagbabahagi ng Word of God. Siya din. Imagine niyo po, mga kabataan, nagbabahagi ng Word of God. At ako po mismo ay napapagpala kung paano po sila magbahagi ng salita ng Diyos. So, 3 video po yan, tig-isang oras lang po, panoorin po natin. Joke lang po. Tig-isang minuto po, panoorin po natin saglit. Ay, okay. Ay, wala sounds. Ulit-ulit po. Wala sounds. Hello everyone, it's me, Kim. Romans 8:18. The pain that you've been feeling can compare to the joy that's coming. Everything in this world will change, but God's love is everlasting. All our doubts and fears will soon be exchanged with God, letting His promise of love, care, compassion, and joy reign. Let's hold
reach one for Jesus. From the Cross Culture, it's me, Dian, your wacky girl. Today I'm here to share the verse of the week. And it says in Psalms 62 verse 8, trust in Him all times, you people pour out your hearts in Him. For God is our refuge. Even though we have so many struggles in life, problems, we have to trust in God and we have to surrender everything to the Lord. Kasi siya lang ang masahan natin at all times. Thank you, TCC. See you on Saturday, 4 p.m. at CMI Villa Dolores. We are the Cross Culture, loving God, loving people, each one, reach one for Jesus. Bye-bye! It's written in 2 Corinthians 3:17. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Join us this Saturday at TCC to experience the Spirit of the Lord and feel His freedom. We are the Cross Culture, loving God, loving people, each one reach one for Jesus. Palakpakan po natin ng Diyos. Sa mga buhay po ng ating mga kabataan. Balik po natin ulit sila. Post lang po natin yung video. Kung titignan po natin, tingnan niyo po yung nare-reach out. 1.3, okay, 1,300 people. Pero ang 100 dyan sa akin po yan. Kasi inuulit-ulit ko po yan. Tingnan niyo po kung ilan po ang nababahagihan ng salita ng Diyos. Balik po natin sa una. Tingnan niyo po yung una. 2,000 people na na-reach out dahil lang po sa mga videos. Hindi po natin, amin po, malawak po ang biyaya ng Diyos. At kumikilos po siya sa social media. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. At mga kapatid, mga kabataan, ini-invite ko kayo, pagkakataon ko na, ini-invite ko kayo sa The Cross Culture. Hindi lang po tayo nagsasaya dyan. Inuhubog po natin ang mga kabataan na balang araw sila rin po ay makapaglingkod sa ating Panginoon. At sila po, next generation po natin, kaya hubugin na po natin ang ating mga kabataan. Amen po ba? Number 3 and last, connect. Ang design po ng social media, lalo na sa Facebook, is to connect. Yan ang ginagawa ng isang ambassador, is to connect. An ambassador's primary role is to connect and build relationships between different groups, whether it's countries, organization, or communities. Sila ang nagsisilbing tulay sa magkabilang panig. Yan ang ating panawagan sa Diyos, mga kapatid. Lahat po tayo may panawagan, the ministry of reconciliation. And the highest form of ministry is the ministry of reconciliation. Na tayo po ay nagiging tulay na makakilala ang isang tao sa Panginoon. Sabi po sa 2 Corinthians 5:18, now all things are of God, who has reconciled us to Himself through Jesus Christ, and has given us the ministry of reconciliation. Pwede kang mamili ng ministry na yung sasalihan. Pero ang ministry ng reconciliation, mga kapatid, yan po ay ibinigay ng Diyos sa lahat ng mananampalataya. Maaaring hindi ka tinawag mag-song lead, okay? Maaaring hindi ka tinawag mag-pastor, pero ang lahat ay tinawag po na magbahagi ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kailangan tanggapin po natin yan. Bakit? Niligtas tayo ng Panginoon at binigyan niya po tayo ng ministry of reconciliation. Tinutulungan natin ang mga non-believers na ma-reconcile sa Diyos by telling them about Jesus, by telling them kung gaano sila kamahal ng ating Panginoon at kung paano namatay at nabuhay si Jesus para sa kanila. Kailangan nilang malaman yan sapagkat si Jesus lang ang kaparaanan para muli silang makatanggap ng pakikipagkasundo sa Diyos. Huwag po natin i-disconnect ang ating mga sarili sa mga taong wala pang Kristo. Ang goal po natin sa social media is ipangalan ang pangalan ng ating Panginoon. Kung meron pong nag-a-add sa atin, maliban na po talagang wala pong mutual friends, wala pong talagang ibang bansa atin yan. Pero kung meron pong nag-a-add sa atin, ang kilala naman po natin, or kaya unbeliever, i-accept po natin. Bakit po? Sa pag-accept po natin sa kanila, nakaka-access po sila sa ating mga pinopost. Amen po. Para madala na po natin sila sa ating Panginoon. Ang sabi po ni Pastor Joshua nung nakaraan, we build bridges, not walls. At isa sa tulay na pwede natin gamitin nowadays is social media. Amen.
Ang sabi po dito, social media and evangelism are not about bringing people to Christ, but about bringing Christ to people. I've realized na hindi natin dinadala ang tao sa Panginoon, bagkus dinadala po natin ang Panginoon sa tao, sa kanila. Yan ang ginawa ng Diyos sa atin nung isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo mabigyan ng buhay na walang hanggan, upang tayo rin po ay humayo at dalhin ng Panginoon sa mga taong hindi pa po kumikilala sa Kanya. Mga kapatid, dito po ako magtatapos. Sa social media, gusto kong ma-realize po natin to, na mapasabi po tayo, oo nga. Sa social media, hindi natin kailangan maglakad sa disyerto katulad ng mga disipulo ng ating Panginoon. Di po natin kailangan tiisin ang init. Di po natin kailangan tiisin ang gutom para magbahagi ng Word of God. Hindi natin kailangan magtayo ng malaking speaker at mic at sumigaw sa daan, God is good. Hindi natin nararanasan ang dinaranas ng ibang missionaries na minsan sila ay kinukulong, kinukutya at worse, pinapatay ng dahil sa pagbabahagi po nila ng mabuting balita. Praise God po sa ating mga missionaries na may ganung puso na kahit ang mga buhay po nila handa nilang itaya para sa mabuting balita. Mga kapatid, ang kailangan lang po natin gawin ay i-on ang internet at mag-type patungkol sa Panginoong Yesukristo at sa mabuting balita. Hindi ba natin kaya yun? Hindi po ba natin kaya yun? Hindi yata. Kaya po natin yun. Amen! Amen! Ano pa po ang ating idadahilan? Nandiyan na po lahat. Binigay na po lahat ng Diyos para gampanin po natin ang panawagan niya sa ating mga buhay. Mga kapatid, let us commit ourselves that from now on, we will use our social media as a platform for evangelism. Our social media is for Jesus. Amen po ba? From now on, our social media is for Jesus Christ. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Tayo po lahat ay manalangin. Aming Ama, salamat po sa inyong salita na tinuturuan niyo po kami, Panginoon, hanggang ngayong gabi na kami po ay tumugon sa iyong panawagan. Hindi lang po sa face-to-face na pakikipag-ugnayan po namin sa aming kapwa, kundi maging din sa aming paggamit ng social media, maibahagi ka po namin sa mga taong hindi pa nakakilala sa inyo, Panginoon. Patuloy nga, bigyan mo kami ng puso na marunong sumunod sa inyong mga utos, O Diyos. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin sinasamba. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Yesus. At ang lahat po ay magsabi ng Amen at Amen.